ating Bombo News analysis sa patuloy na paglalantad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa munay katiwalaan sa sektor ng infrastruktura. Isang positibong hakbang ang magpapasampina kina dating Speaker Martin Romualdez, resigned Congressman Zaldico at dating DPWH Secretary at ngayon Senator Marque Villar. Bagamat huli si Romualdez sa listahan ng mga isinangguni sa Anti-Money Laundering Council o AMLC para sa pag-freeze ng assets, malinaw na lumalawak ang saklaw ng investigasyon. Gayunman, dapat na maging mapagbantay ang publiko sa posibilidad ng selective injustice. Hindi pwedeng simboliko lamang ang pagkakasama ng mga kilalang pangalan kung sa huli wala ring konkretong pananagutan. Hindi rin dapat gamitin ang mga pagdinig na ito bilang panabing lamang habang patuloy na nililinis sa likod ng entablado ang mga pangalan ng mga may kapangyarihan. Malagang bantayan ng sambayanan ang takbo ng mga nalalabing pagdinig, lalo na't binawasan na ito sa 2 beses kada linggo. Bagamat sinasabing ito ay bahagi ng streamlining, hindi may iwasan ang hinalang baka ito ay strategy lamang para pahupain ang interes ng publiko at media. Ang pagkakasangkot ng mga matataas na opisyal sa isang sensitibong issue tulad ng malawakang korupsyon sa infrastruktura ay hindi dapat malusutan ng walang sapat na paglilinaw. Ang pagkakasangkot na mag-asawang Diskaya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ay patunay na hindi simpleng anomalyang administratibo lamang ang issue. Mukhang sistematiko, malalim at pinatatakbo ng isang matagal ng network ng interes at impluensya. Higit pa rito, kailangan tanungin paano nakakalusot ang ganitong klase ng katiwalian sa loob ng mga ahensyang inaasahang maging tagapagpatupad ng disiplina at kaayusan. Nasaan ang mga mekanismo ng checks and balances at kung may kakulangan, sino ang responsable sa pagbubulag-bulagan? Kung tunay na nais ng administrasyon na ipakita ang kanilang malasakit sa bayan, dapat nilang hayaan at suportahan ang ICI sa pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin kahit pa ang masagasaan ay kanilang mga kaalyado sa politika. Dahil sa kung hindi, malinaw na isa na namang grandstanding o palabas lamang ang mga pagdinig na ito na matapos ang ilang linggo ay malilimutan na rin. Hindi pwede mga malilit lamang ang napaparusahan habang ang mga nasa itaas ay patuloy na nakakalusot. Ang tunay na hustisya ay dapat walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at hindi natitinag ng yaman, pangalan o kapangyarihan.